isang malaking awesome. Hindi maganda yung nangyari sa paal natin pero ito umangat agad after ng document natin sa Meraki. At try yung hulaan sa comments kung ano ito. Bukod din nga pala tinuro ko na rin dito sa document na to yung method ng paghahanap ko na next narrative for the crypto bull market. Pero huwag ka mag-alala, for today sasabihin ko sa inyo yung tatlong highest conviction ko na nilalaman din nitong document na to ng mga assets na under this narrative. Pero bago tayo magsimula, commercial muna at isang malaking awesome naman dyan sa comment section. Okay, etong narrative na to ay tingin ko na magiging number 1 network in terms of TVL at transaction number mula sa price action ng BTC from 90k to 200k kung sakaling mangyari. At may tatlo akong mabibigat na dahilan kung bakit. Una, RWA or real world assets. Number 2, institutional era nevertheless kung trust, confidence or regulation. Number 3 is yung ating Lindy effect na tinatawag. Pero bago tayo dumako dun sa gem natin, ano yung Lindy effect? So yung Lindy effect, ito yung measurement at ito din yung nagsisilbing guide ng mga ibang researchers in terms of kung magtatagal ba o hindi ang isang asset. So yan yung tatlong dahilan ko kung bakit napili ko tong narrative na to. But ngayon, ito naman yung tatlong assets na tingin ko na magte-10x sa peak market or kahit before mag-peak market ang Bitcoin. Siyempre, unahin na agad natin dyan yung Aerodrome or yung may ticker na Aero. Ito sobrang basic na to kasi sentimental wise walang layer 1 project ang Base Network. Kaya strategically backed up ito ng Coinbase, hindi dahil labid to ng Coinbase pero sadyang nauna lang ang Aero sa pag-build ng trust sa loob ng Base Network. Dahil sa kanilang bilis at yung kanilang experience ng devs and founder ng Aero, sila ang largest DEX ngayon sa loob ng Base Network. At syempre kung maalala nyo, nung paglabas pa lang ng Base Network, hinahanap na agad nila yung layer 1 or yung ticker for Base Network pero wala, kaya lag-boom talaga tong Aero. Kaya naman sila na ang largest DEX sa loob ng Base Network at maliban pa dyan, sila din ang number 1 contender ni Sol pagdating sa high trading volume. Pero sadyang magaling lang talaga si Sol when it comes to flexibility sa paglipat ng iba't ibang narratives. Pero syempre hindi sumuko ang Aero or ang Aerodrome at mas lalo lang itong nakilala sa kanya mga fundamentals na lalo pang nagpa-unique sa kanya versus sa mga top OGs na kilala na for many years. Kung tutusin, marami siyang unique na features pero dalawa lang yung tutukuhin ko for this video. Yan yung centralized liquidity hub and yung community-driven governance. Pero huwag kang mag-alala dahil papaikliin ko na para sa inyo itong mga napakahabang documents ito nang maintindihan nyo ng lubusan itong mga mabibigat na salita na meron sa loob ng Aero or ng Aerodrome. So yung centralized liquidity hub ay parang mini bank sa loob ni Base Network na sobrang dedicated niya for Base Network users. Nire-result ito yung mga takot and yung mga distrust ng mga DEX traders na for sure hindi lang iisa or dalawa ang network na kanilang pinagpa-participatean. At itong mga takot na to ay yung maubusan ng liquidity at of course madrain yung volume. So si Aerodrome meron siyang centralized liquidity hub na magsisilbing promise para lamang po sa mga users ng Aerodrome. At habang yung community-driven governance ay pinabagong salitang DAO or DAO na ang function ay magbigay ng power sa mga holders to vote sa mga important decisions tulad ng mga changes, removal, or adding sa UI, UX, at iba pa. Of course, ang pinakamaganda pa dito is nire-rewardan nila ng VE Aero ang mga traders or holders or stakers actively na nagpa-participate sa mga pa-events nila sa loob ng ecosystem ng Aero. And syempre kung may idadagdag man ako sa dahilan ko kung bakit ako mag-i-invest sa Aero is which is medyo technical na ng sobra. Ito yung USDC adoption plan nila na magiging malaking tulong para sa mga gusto mag-transition from USDT to USDC at mga projects na magiging serious about using USDC as a trading pair, which yun yung pinipredict ng mga institutions to increase the trust in blockchain or cryptocurrency. Medyo under regulatory reasons na to pero dako na tayo dun sa second asset natin na sinasabi ko na nagpump na ng sobra pero tingin ko kaya pa nito at lalo pa siyang nagpump nung after ko siyang sabihin sa Meraki at gawan to ng document. Yes, ito yung virtual or virtuals protocol. Ito medyo mix and match to. So ito yung metaverse narrative pero RWA as well. Pero pwede rin siya i-consider as DID or ito yung tinatawag na decentralized identification. Pero hindi yan yung mga dahilan kung bakit ako mag-i-invest dito. Pero kung palagi kayong nanonood sa live ko, alam nyo na may iba't iba akong steps when it comes to finding gems and even narratives. Isa na nga dyan is yung simpleng pag-follow ko sa mga kilalang mga VC or mga gem hunters or even angel investors. At syempre, ang virtual ay may mga malalaking VC or angel investors sa likod nito. Isa na nga dyan yung may pinakamalaking investment sa project na to ay yung ating Sequoia na may $4 million valuing ng mga assets sa loob ng virtual metaverse. Again, hindi yung mismong taker kundi virtual goods sa loob ng metaverse nila. And syempre ganun din ang VC hash. And nandito din yung last natin which is yung Allegory Labs na merong 1 million of digital assets in development as well na nandito sa loob ng virtuals protocol. Dito mind you and remind you of course na maaga sila dito sa project na to when everyone was not talking about virtuals or virtuals protocol. Pero syempre inalam ko yung reason sila kung bakit nila binili to and may ilan na rason akong nahanap. Yan yung virtual real estate expertise and experience
experiences na meron sila. Simple lang yung virtual real estate plan nila. Ito yung pagto-tokenize ng mga properties and even land, pero gusto nilang i-trade ito aggressively na parang basically NFT na siya, and gusto nilang i-enable yung maging madali yung pagtitrade at pagpapasa ng mga titulo or something like that. Pero syempre hindi lang doon nahihinto kung bakit din ako naging bullish dito kay Virtuals Protocol is inangat niya po yung status ng tokenization because mas naging ambitious siya when it comes to not just selling the properties or digital properties, kundi pagsisell din ng concert tickets and even selling in-game items na pwede mong i-interoperable sa loob ng metaverse nila. Syempre hindi dyan nahihinto ang Virtuals. Nagbibigay rin sila ng mga virtual identity management na maliban pa doon sa nabanggit ko na DID kanina, which ito din yung mga rason kung bakit naging sobrang pump neto back in 2023. At itong virtual identity management ito ay magbibigay sa iyo ng kakayanan or sa mga users ng Virtuals Protocol na mag-create at i-monetize yung virtual IDs sa iba't ibang platform. Bilang paalala na konti lang talaga itong pinagkakatiwalaan o yung mga trusted assets ni Base Network or Coinbase, kaya dito napapasok yung ating pangatlong asset. Pero syempre medyo papahirapan ko kayo, kaya hulaan nyo sa comment section and tignan natin kung mahuhulaan nyo dahil sobrang bullish ako dito. At sasabihin ko na agad sa inyo yung tatlong reasons kung bakit ako sobrang bullish dito na sobrang tinitake advantage ni Coinbase. One is yung cross-chain DeFi services na basically kung papadalin natin yung salitang yun is sabihin natin yung assets sa favorite nyo na nasa Coinbase or Base Network ay pwede nyo nang i-interact or ipasa sa iba't ibang networks tulad ng Ethereum, Avalanche at marami pang iba. Pangalawang rason is yung ating multi-chain NFTs, meaning lang yan is since mahirap magpasapasahan ng ating mga NFTs, pero dahil dito sa mystery asset na to ay pwede mo na siyang gawin na kung saan minimake sure niya na hindi mawawala yung authenticity or yung print na magsasabi na yan yung asset from the original network kung saan mo siya unang binili. And syempre dahil pinag-uusapan na rin natin yan, yung pangatlo natin ay yung interoperability identity verification. Since pwede natin to idugtong do sa Virtuals, kunwari lang need ni Virtuals na mag-make sure na yung DID or yung decentralized ID or kahit mismo yung ID verifications ay pwedeng mag-function sa iba't ibang blockchain network para wala ng question kung secure or totoo pa tong ID verification na nangyari whether kung saan mang network ka naroon. Itong mystery asset na to ang mag-make sure na mangyari yon. Alam ko pwede nyo sabihin na dot or kusama ito, pero nagkakamali kayo kasi itong asset na to ay pinagyayabang ang kanilang makabagong approach nila when it comes to interoperability at totoong nahigitan nila ang mga competitors nila, kaya nga siya umangat ng sobrang bilis compared to dun sa mga iba niyang competitors. Isa na nga dun sa mga features na kanilang pinagyayabang is yung programmable interoperability, and of course nabanggit din nila yung institutional level of security na meron sila, then yung ITS or yung interchain token service na under ng flexibility, and yung use cases na proven and adopted by big names katulad ng Uniswap and of course JP Morgan. Maliban pa nga dyan kung bakit maraming gusto mag-build sa loob nito is yung developer friendly daw ang ating asset na ito dahil sa kanilang powerful SDKs and APIs. Okay, ang tanong, hulaan nyo ba? Kung hindi, okay lang kasi for sure yung mga nasa Meraki natin ay alam na nila agad to, and yes, tama po kayo kung ang hula nyo ay Axelar or AXL. Ganun pa sana ako i-chismis na meme coin ng Coinbase or ng Base Network, pero syempre sa mga documents ko na lang i-share or if magsasubscribe kayo dito sa channel ko, and thank you so much sa mga sumusuporta, pero chismis lang lahat ng yon. Kailangan nyo pa rin aralin, planuhin at kilusan nang sa gayon ang lahat ng to ay ating makamtan, at syempre stay awesome. Goodbye.